Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Paraling Panlipunan 6, Term 1, Week 7 to 8, Imperialismong Amerikano. Para sa layunin, natutukoy ang mga pangyayaring nagbigay daan sa digmaan ng mga Pilipino laban sa Estados Unidos. Nasusuri ang mahalagang pangyayari sa pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Napapahalagahan ang pangyayari sa digmaang Pilipino at Amerikano. Natatalakay ang kasanduang baits at ang motibo ng pananakop ng mga Amerikano sa bansa sa panahon ng paglawak ng political empire nito. Nabibigyang halaga ang mga kontribusyon ng mga natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan. Halimbawa, Emilio Aguinaldo, Miguel Malvar at iba pang bayaning Pilipino. Itama ang mali. Basahin ng mabuti ang bawat pahayag. Isulat kung tama o mali ang isinasaad nito. Kung ang pahayag ay mali, palitan ng salita o mga salitang nagpamali sa pahayag upang ito ay maging tama. Ang USS Marine ay isang barkong pandigma ng Estados Unidos sa Havana, Cuba na pinasabog ng mga Espanyol. Idineklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa mga Espanya noong April 26, 1898. Naganap noong May 1, 1899 ang digmaan sa Look ng Maynila sa pagitan ng mga Amerikano at Espanyol. Si Commodore George Dewey ang namuno sa mga Amerikano noong labanan sa Look ng Maynila. Natalo ang puwersa ng mga Espanyol sa pamumuno ni Admiral George Montojo sa digmaan laban sa mga Amerikano sa Look ng Maynila. Nilagdaan ang kasunduan ng pagsuko ng mga Espanyol sa mga Amerikano noong August 14, 1898. Si Felipe Aguinaldo ang pinadala ni Emilio Aguinaldo sa Paris upang maging kinatawan ng mga Pilipino. Si Pangulong William McKinley ang nagdeklara ng pagsakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. Idineklara ang pagsakop ng Estados Unidos sa Pilipinas noong December 11, 1898. Ang benevolent assimilation ay nagsasaad na ang mga Amerikano ay magsisilbing kaibigang mangangalaga sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran ng mga mamamayang Pilipino. Narito ang mga tamang kasagutan. Ano ang ipinahihiwatig ng larawan? Anong pangyayari sa kasaysayan ang inilalarawan nito? Gamitin ang mga letra sa ibaba. Bumuo ng salita batay sa mga numerong nakasaad sa bawat patlang upang mabuo ang tamang salita. Pagtatagpo sa labanan. Engkwentro. Punong lungsod, kinalalagyan ng bahay, pamahalaan ng isang lalawigan, sentro ng lalawigan. Kabisera. Matuling paghabol sa anuman o sinumang ibig hulihin o dakpin. Pagtugis. Kawal na hindi napatay sa digmaan, may mahabang karanasan, matagal nang naninilbihan sa hukbong sandatahan, lalo na ang nakipaglaban sa digmaan. Veterano. Maliit na pangkat na mga mandirigma na gumagamit ng iba't ibang taktika. Guerrilla. Tumutukoy sa uri ng pamahalaang naitatag ng mga Pilipinong Muslim. Sultanato. Digmaang Pilipino at Amerikano. Panoorin ang YouTube link. Pilipino-Amerikano, Pananakop o Kalayaan.
Base sa napanood na video, ano-ano ang mga pangyayari na naganap sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano? Gawain bilang 5, nilay, usap, ulat. Bumuo ng 6 na grupo, basahin ang pangyayaring nasa sobre. Pag-usapan at pagnilayan ito sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos, iulat sa klase ang inyong napag-usapan at sagutin ang gawain ng inyong grupo. Para sa unang grupo, unang putok sa panulakan ng silensyo at sosyego, Santa Mesa. Noong ika-4 ng Pebrero 1899, nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino sa bahagi ng Santa Mesa, Maynila. Sa kasalukuyan, ito ay matatagpuan sa Black House 7 sa kanto ng Kalye Silencio at Sosyego sa Santa Mesa, Manila. Isang putok ng baril mula sa Amerikanong si William Grayson ang dahilan ng pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Tinamaan si Corporal Anastasio Felix, isang sundalong Pilipino. Bunga nito, nasawi si Felix kasama ang 2 pang sundalong Pilipino. Kaagad na nakarating ang balita kay Aguinaldo tungkol sa nangyaring putukan. Kinabukasan ay kaagad nagpadala ng mensahe kay General Elwell S. Otis, ang nooy tumatayong gobernador general ng Pilipinas, tungkol sa nangyaring putukan at hiniling niya na itigil ang karahasan sa pagitan ng 2 panig. Ngunit ayon kay Otis, the fighting began. Therefore, must go on to grim end. Nagsimula na ang laban at ito ay dapat magpatuloy sa matinding pagtatapos. Dahil dito ay nagpadala kaagad si Aguinaldo ng telegram sa lahat ng lokal na pinuno na nagpapabatid ng hudyat ng pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Gayon din ay ipinabatid ni Aguinaldo ang kanilang paghahanda sa anumang maaaring mangyari. Sa unang kolum, isulat ang pangyayari. Sa ikalawang kolum, detalye ng pangyayari. Sa ikatlong kolum, emosyong naramdaman. Ikalawang grupo, kasunduang Bates. Upang higit na mapadali ang gagawing pananakop ng mga Amerikano sa kapuluan ng Pilipinas, ay isang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Sultan ng Hulo na si Sultan Hamalul Kiram III at ng kinatawan ng mga Amerikano na si General John Bates. Ito ay isinagawa ng mga Amerikano upang hindi na maging suliranin o balakid ang mga Muslim sa kanilang planong pananakop sa Pilipinas. Nakasaad sa kasunduan na igagalang ng mga Amerikano ang pangongolekta ng buwis ng Sultan ng Hulo sa mga lupaing nasa labas ng kapangyarihan ng mga Amerikano. Kapalit nito, kilalanin naman sa buong kapuluan ng Hulo ang kapangyarihan ng mga Amerikano. Ang kasunduang ito ay nilagdaan noong ika-20 ng Agosto, 1899, kung saan ito ay tinawag na Kasunduang Bates. Para sa gabay na gawain. Ikatlong grupo, labanan sa Pasong Tirad. Nagpatuloy ang digmaan sa pagitan ng 2 panig. Naging prioridad ng mga Amerikano ang pagtugis kay Emilio Aguinaldo. Nagpalipat-lipat si Aguinaldo ng lugar at tumakas papuntang Hilagang Luzon sa tulong ng mga Pilipino. Naatasan si General Gregorio del Pilar at ang kanyang pangkat na harangin ang pag-usad ng mga Amerikano at upang makalayo sa puwersa ng mga Amerikano ang pangkat ni Aguinaldo. Napili si General del Pilar na hadlangan ang mga Amerikano sa Pasong Tirad, Ilocos Sur. Ito ay makitid na daanan o landas, passage, na mayroong taas na 4,500 na talampakan. Dahil sa kipot ng daan, isa-isang tao lamang ang makadaan at tanaw ang mga nangyayari sa ibaba ng daanan.
Nahirapan ang mga Amerikano dahil sa estratehikong posisyon ng 60 sundalo ni Del Pilar. Ngunit nakapasok din ang mga sundalong Amerikano dahil itinuro ni Januario Galut, isang sibilyan na Pilipino, ang lihim na daan patungo sa hukbo ni General Del Pilar. Nagtagumpay ang batang general sa pag-antala sa mga Amerikano, ngunit napatay siya noong December 2, 1899. Gabay na gawain. Ika-4 na grupo, pagdakip kay Aguinaldo. Noong March 23, 1901, tuluyang nadakip ng mga Amerikano si Aguinaldo sa Palanan, Isabela. Ito ang naging hudyat ng pagtatapos ng unang republika ng Pilipinas. Noong April 1, 1901, nanumpa ng katapatan si Aguinaldo sa pamahalaan ng Estados Unidos. Pagkaraan ng ilang araw ay ipinag-utos niya ang pagtigil ng paglaban ng mga Pilipino at pagtanggap sa pamumuno ng Estados Unidos. Sa pagkakahuli ni Aguinaldo ay kasamang sumuko ang ibang mga general ng kanyang hukbo. Samantala, marami pa ring mga sundalong Pilipino o revolusyonaryo ang nagpatuloy sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Gabay na gawain. Ika-5 pangkat. Tagumpay ng Balangiga Massacre. Ang taktikang gerilya at karahasan o brutality ang ginamit na pamamaraan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino laban sa isa't isa. Ang labanan na naganap sa bayan ng Balangiga sa isla ng Samar ay isang halimbawa ng karahasang ito. Massacre ang terminong ginamit sa pangyayari sa Balangiga dahil sa malupit at walang awa na pagpatay sa mga tao, lalo na sa mga sibilyan na walang kalaban-laban. Ang bayan ng Balangiga ay nagsisilbing kampo ng mga Amerikano na patuloy na nakikipaglaban sa mga Pilipinong gerilya sa isla ng Samar. Marami rin sa mga Amerikanong ipinadala sa bayang ito ay mga veteranong sundalo. Noong ika-28 ng Setyembre 1901, habang kumakain ng almusal ang mga Amerikano, ay sorpresang umatake ang mga Pilipino na pinamunuan ni General Vicente Lucban. Sa hudyat ng pagtunog ng kampana ng simbahan, ang mga manggagawa, gerilya na ang ilan ay nakabihis pambabae at ibang kinulong ng mga Amerikano ay lumusob at pinatay ang mga Amerikanong sundalo. Ilan sa nagtangkang tumakas ay tinaga ng itak ng mga Pilipino. Maraming Amerikano ang napatay at nasaktan. Bilang paghihiganti, ipinatupad ng hukbo ng Estados Unidos sa utos ni General Jacob Smith ang pagpatay sa kalalakihang 10 taong gulang pataas at pagsunog sa kabahayan. Ito ay nagresulta sa pagpatay ng libo-libong mamamayan ng Samar. Kinuha rin ang mga kampana ng simbahan ng San Lorenzo de Martir ng bayan ng Balangiga bilang tropeyo ng digmaan o simbolo para sa mga Amerikano ng kanilang pagkakapanalo sa labanan. Kanilang inilagay ang mga kampana sa mga kampo militar ng Estados Unidos sa South Korea at Wyoming sa Estados Unidos. Ang mga kampana ay naibalik lamang sa Pilipinas noong December 11, 2018 dahil sa pagsusumikap ng ilang individual, simbahang Katoliko, pamahalaan at mamamayan ng Balangiga. Gabay na gawain. Ika-6 na grupo, iba't ibang labanan. Buong tapang na pinamumunuan ni General Antonio Luna ang pangkat ng mga sundalong Pilipino. Siya ang pinakabihasa sa lahat ng general sa panahong iyon. Siya ay nakapag-aral ng siyensya ng pakikidigma at taktika sa Europe. Siya ang namuno sa mga digmaan sa Caloocan, Polo at Kalumpit sa Bulacan.
at sa Pampanga. Sa kabila ng kagalingan niya sa pagkikipaglaban, siya ay maraming nakaaway dahil sa kanyang matapang at mahigpit na pamamalakad. Sa huli ay nabigo siya dahil sa pagpaslang sa kanya ng mga kapwa revolusyonaryo. Sa ibang mga lugaran ng Pilipinas ay nagpatuloy ang labanan. Sa Bicol, pinamunuan ni Simeon Ola ang paglaban sa mga Amerikano. Si General Miguel Malvar naman ang namuno sa Batangas. Hindi lamang sa Luzon ang naganap na labanang mga Amerikano at Pilipino. Sa Iloilo ay pinamunuan ni Martin Delgado ang pagkikipaglaban sa mga sundalong Amerikano sa ilalim ni Marcus Miller. Noong ika-19 ng Mayo 1899 ay tuluyan ng nasakop ng mga Amerikano ang Hulo, Basilan, Palawan at Zamboanga. Samantala, sa labanan sa San Mateo, naglaban ang mga puwersa na pinamumunuan ni na Lisarion Geronimo at General Lawton. Napatay si General Lawton sa labanan. Siya ang pinakamataas na opisyal na Amerikano na napatay sa digmaang Pilipino-Amerikano. Pati ang mga kababaihan ay tumulong at nakipaglaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. Isa sa kanila ay ang Katipunerang si Teresa Magbanwa sa Visayas. Dahil sa malakas na paghihimagsik ng mga Pilipino, nagpadala pa ng mas maraming puwersang militar na may mas makabagong armas at sandata ang Estados Unidos. Gabay na gawain. Basahin ang bawat pahayag, isulat ang tama kung wasto ang pahayag, kung mali, palitan ng salitang nagpapamali upang maging tama ang pahayag. Nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino sa Kalye Sosiego sa Santa Mesa noong Pebrero 14, 1899. Si William McKinley ang sundalong Amerikano, ang unang nagpaputok sa isang sundalong Pilipino na dahilan ng pagsisimula ng digmaang Pilipino-Amerikano. Nilagdaan ang kasunduang Bates sa pagitan ng Sultan ng Sulu at General John Bates. Noong Agosto 20, 1999, nilagdaan ang kasunduang Bates. Isang Amerikano ang nagturo ng lihim na daan patungo sa hukbo ni General Gregorio del Pilar. Januario Galot ang pangalan ng Pilipinong nagturo ng lihim na daan patungo sa hukbo ni General Gregorio del Pilar. Nadakip ng mga Amerikano si Emilio Aguinaldo sa Palanan, Bulacan. Noong Marso 23, 1901 ay tuluyang nadakip ng mga Amerikano si General Emilio Aguinaldo. Naganap ang Balangiga Massacre noong September 18, 1901. Pinamumunuan ni General Vicente Lucban ang labanan sa Balangiga. Narito ang mga tamang kasagutan. Mga dapat tandaan. Pangyayari, unang putok sa panulukan ng Kalye Sosiego, Santa Mesa. Detalye ng pangyayari. Noong Pebrero 4, 1899, nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino sa bahagi ng Kalye Sosiego sa Santa Mesa, Maynila.
Isang putok ng baril mula sa Amerikanong si William Grayson ang dahilan ng pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Tinamaan si Corporal Anastasio Felix, isang sundalong Pilipino. Bunga nito, nasawi si Felix kasama ang dalawa pang sundalong Pilipino. Kasunduang Bates, isang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Sultan ng Holo na si Sultan Jamalul Kiram III at ng kinatawan ng mga Amerikano na si General John Bates upang higit na mapadali ang gagawing pananakop ng mga Amerikano sa kapuluan ng Pilipinas. Ang kasunduang ito ay nilagdaan noong ika-20 ng Agosto 1899 kung saan ito ay tinawag na Kasunduang Bates. Labanan sa Pasong Tirad. Napili si General Del Pilar na hadlangan ang mga Amerikano sa Pasong Tirad, Ilocos Sur. Nahirapan ang mga Amerikano dahil sa estratehikong posisyon ng 60 sundalo ni Del Pilar. Ngunit nakapasok din ang mga sundalong Amerikano dahil itinuro ni Januario Galut, isang sibilyan na Pilipino, ang lihim na daan patungo sa hukbo ni General Del Pilar. Nagtagumpay ang batang general sa pag-antala sa mga Amerikano ngunit napatay siya noong December 2, 1899. Pagdakip kay Aguinaldo. Tuluyang nadakip ng mga Amerikano si Aguinaldo sa Palanan, Isabela noong March 23, 1901. Ito ang naging hudyat ng pagtatapos ng unang Republika ng Pilipinas. Tagumpay sa Balangiga. Habang kumakain ng almusal ang mga Amerikano, ay sorpresang umatake ang mga Pilipino noong ika-28 ng Setyembre 1901 na pinamunuan ni General Vicente Lucban. Maraming Amerikano ang napatay at nasaktan. Bilang paghihiganti, pinatupad ng hukbo ng Estados Unidos sa utos ni General Jacob Smith ang pagpapatay sa kalalakihang 10 taong gulang pataas at pagsunog sa kabahayan. Ito ay nagresulta sa pagpatay ng libo-libong mamamayan ng Samar. Kinuha rin ang mga kampana ng simbahan ng San Lorenzo de Martir ng bayan ng Balangiga bilang tropeyo ng digmaan o simbolo para sa mga Amerikano ng kanilang pagkakapanalo sa labanan. Iba't ibang labanan. Pinamumunuan ni General Antonio Luna ang pangkat ng mga sundalong Pilipino. Siya ang namuno sa mga digmaan sa Caloocan, Polo at Kalumpit sa Bulacan at sa Pampanga. Sa Bicol, pinamunuan ni Simeon Ola ang paglaban sa mga Amerikano. Si General Miguel Malvar naman ang namuno sa Batangas. Sa Iloilo ay pinamunuan ni Martin Delgado ang pagkikipaglaban sa mga sundalong Amerikano sa ilalim ni Marcos Miller. Naglaban ang mga puwersa na pinamumunuan ni Lisarion Geronimo at General Lawton labanan sa San Mateo. Pati ang mga kababaihan ay tumulong at nakipaglaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. Isa sa kanila ay ang katipunerang si Teresa Magbanwa sa Visayas. Dahil sa malakas na paghihimagsik ng mga Pilipino, nagpadala pa ng mas maraming puwersang militar na may mas makabagong armas at santada ang Estados Unidos. Itugma ang Hanay A sa Hanay B. Itugma ang Hanay A sa Hanay B. Narito ang mga tamang kasagutan.